So, ikwento mo nga sa akin, ano yung pagka-uwi mo sa bahay, conscious ka? Oo, conscious Conscious na ako ka. nun, oo. Pero, kilala mo yung asawa mo? Hindi ko alam pangalan. Hindi mo alam yung pangalan. Hindi. Tapos, hindi mo rin alam ang pangalan. Nandun ang nanay ko, nandun ang mga kapatid Hindi mo ko. alam ang Hindi ko pangalan alam. nila. Alam mo naman ang pangalan mo. Hindi ko na Hindi mo naisip rin yun. alam ang pangalan mo. Pero alam mo yung relationship mo with them. Yeah, yun. Alam mong asawa ko to. Yes. Alam kong nanay ko to. Yes. Oo. Ano yung mga kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin nung pagkatapos ng operation sa'yo? Mahina kasi right side ko. Hindi gumagalaw yung Hindi siya. kanang kamay. Nakakalakad ka. Hindi pa nga ako masyado nakakalakad dun eh. Kaya yung ano ko talaga nun is napaka-bless ko sa asawa ko. Ano yung paralyzed sa'yo? Kanan. O yung buong kanan? Kanan. So, pati yung right leg mo, hindi siya makakamove. hindi nakakamove. Nag-start ako talaga ng nakayo ko. As in, hindi ako makatayo ng maayos. As in, tapos hindi ako pwede magtsinelas. Tinatapon niya. Hindi ako pwede. So, dahan-dahan yan talaga. Yung patience talaga ng asawa ko, imamassage niya ako pagkagaling niya sa work, imamassage niya ako. Tapos kung may time talaga na ilakad ako, Naglakad lang. Therapy lang talaga. as in therapy, kasi wala kaming pambayad ng therapy na babayaran mo. Talagang si husband ko yung, isa talagang imamassage niya ako from lahat ng body ko, from paa. Tapos si nanay kasi, sabi nila mas okay daw yung binababad sa maligamgam na tubig. Yan, ibababad na nila yung paa ko pagdating ng gabi, bago dadating si husband. Para pagdating ni husband, imamassage naman ni husband. So, yan yung physical. Yeah. Yung mental, so ibig sabihin, hindi ka marunong bumasa. Yun ang ginawa ng husband ko, yung ginawa niya sa akin, pag bago siya papasok ng work, ano kasi kami Christian. So, ang gagawin niya, iwan niya sa akin yung Bible. Ang tasking ko sa kanya bilang ang asawa, kailangan maisulat ko yan. Bawat verse, halimbawa, Psalm 91. Oo. Psalm 91 ang isusulat mo ngayon. So talagang as in letter P, letter S, ang tagal ko magsulat noon. Ang hindi siya affected sa brain ko, Matt. Yeah, kasi di ba back yung ulo ko, so wala pa yung buto-buto diyan, hindi pa naibalik yung bungo ko. Nung after 2 months, September, ibabalik yung bungo ko na tinanggal diyan. So ibabalik siya. Ang ginawa nila, binibigyan nila ako ng mga problem solving. Oo. Nasusolve ko yan. Sabi na nagulat sila, okay pa ang ate, kaya niya. Actually, sabi ng doktor, within 3 months. Malalaman natin kung okay ang asawa mo within 3 months. Oo. Pag naibalik niya yan lahat, Hindi naman lahat, maibalik niya, Oo. at least mga 80% is maibalik niya. Mag-o-okay yan. Hindi, natutuwa lang ako na yung mga names ng mga kamag-anak mo, hindi mo natatandaan. Pero yung mga numbers natatandaan mo. Oo. Pati multiplication, division. lahat. Siguro Fraction. naman yung pi, hindi mo naman natatandaan. 3.14. 3.1416. Grabe. Oo. Talaga? Yeah. Sana all. Ako kasi hindi ko natatandaan. Oo, yun yung part Ang na galing, ano? okay siya. As in, talagang bago bago ibalik yung buto ko sa ulo. So, kailan mo ulit natandaan yung pangalan ng asawa mo at ng mga after 2 months. 2 months? 2 months. Tapos, unti-unti. So, lahat ng pader namin doon, may nakasulat na pangalan. Lahat. Kasi lahat yan, washing machine, may pangalan. May pangalan nakasulat, washing machine. Oo, yeah. Refrigerator, nilagyan yan. Kasi lahat nga nakalimutan ko. Kung anong tawag Lahat, doon. electric fan, lahat yan, may mark yan na ganon. Tapos yun nga, lahat ng pader namin, ang dami niyan. Kasi lahat ng tawag, halimbawa, gusto ko na mailig ako magluto eh. Oo. Lahat na niluluto ko, sinulat ko. Sinigang, adobo. So, ito ang sinigang. Oo, ito oo. ang oh my God. So, sinulat ko talaga yan lahat. Lahat talaga. Wala blank. Go to blank kasi ako eh. Wow! Tapos after 4 months, nakabalik na ako sa schools. Ha? Ang bilis naman!
Yeah, yun nga yung ano ko kakaiba. Sabi nga ng doktor, kung positive ka mag-isip, lalabanan mo lahat. So, yun, pag umalis ng Amazing. asawa ko, pag-alis ng asawa ko, di ba kasi bawal tong ganito, pag-alis ng asawa ko, di ba yung hagdan doon, nakaganon. So, yun yung tinatalon-talon ko araw-araw. Hanggang hindi na ako bumagsak. Hanggang kaya ko na. Hanggang diretso na yung tayo ko. Kasi dati nakayuko ka eh. Yung 2 months ko talaga puro exercise siya. Lakad, walking. Araw-araw, walking. Dun. Ang lalayo niyan. Mabait ang asawa ko eh. Talagang, tara, lakad tayo, lakad. Grabe rin ang fighting spirit mo. Sumobra. Kasi, ang sabi ko, gagaling ako. Ayoko kasi sa sarili ko. Ang mindset ko kasi that time, nag-aral ako eh. Ayoko ng habang buhay, ako bedridden. My God, anong gagawin ko? Aasa na lang ba ako sa asawa ko na bibigyan ako ng pera? Ayoko. Gusto ko may sarili akong mundo. Yun. So sabi ko, ayoko ng ganito na nakahiga lang. Ayoko ng ganito na isi-serve sa yung pagkain. Ew. Yeah, di ba sanay ako na pag ang asawa ko, kung ang pasok niya alas 4, magigising ako alas 3, pagising ng asawa ko, luto na yung pagkain. Timplado na yung kape niya, tapos ngayon hindi ko magawa. Ako pa yung pagsisilbihan ng asawa ko, di ba ako Ayaw dapat mo na ng ganun. mag-serve? Di ba? Submit to your husband eh. Tapos Minsan masaya rin naman pinagsisilbihan. Charot. Hindi, kaya may may return yun. May return yun. Walang salisalita. Wala, yun na yun.